Nagsimula ang kwento kay Sangman na nakaupo sa sahig ng inuupahang apartment habang inaalala kung gaano kalungkot simula nang siya'y nasa ampunan pa. Uminom siya ng maraming tableta at planong wakasan na lamang ang malungkot at miserable niyang buhay. Ngunit napagtanto niyang ang kanyang pitchel ay wala na palang laman na tubig kaya't uminom na lamang siya sa gripo. Agad na umepekto ang gamot at bumagsak si Sangman sa sahig. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang landlord at tinulungan siyang mailuwan nito ang mga tabletas na ininom niya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang tangkang pagpapakamatay ni Sangman. Sunod niyang sinubukan ang tumalon sa ilog, ngunit nailigtas siya ng mga pulis at naisugod sa ospital. Bagamat sandaling nakita niya ang puting liwanag, nang magising siya, nasa ospital na siya. Pagkaupo niya sa kama, napansin niyang may isang misteryosong lalaki na naninigarilyo na nakaupo sa tabi niya. Ngunit nang dumating ang nurse, nakapagtatakang kinuha nito ang sigarilyo mula sa kamay ni Sangman. Matapos noon, dinala siya sa psychiatrist upang suriin, ngunit tila hindi nakikita ng mga nurse ang lalaking naninigarilyo sa tabi niya, maging ang doktor na sumuri sa kanya ay hindi rin ito nakikita nang siya'y dumating. Habang kausap siya ng doktor, sinabi ni Sangman na may naririnig siyang umiiyak. Binuksan niya ang kabinet ng doktor at doon niya nakita ang isang babaeng umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nang magsimula ng mabahala si Sangman, tinawag ng doktor ang mga nurse para siya ay alisin. Upang patunayan na si Sangman ay guni-guni lamang ang nakikita, inilagay ng doktor ang kanyang kamay sa loob ng kabinet, ngunit ang nakikita ni Sangman ay tila hinahawakan ng doktor ang babaeng umiiyak. Ibinalik si Sangman sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya para umihi. Paglabas niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa may front desk habang nilalandi ang isang nurse. Nang umatras si Sangman dahil sa gulat, biglang lumitaw sa tabi niya ang matanda kasama ang lalaking naninigarilyo at ang babaeng umiiyak. Agad na bumalik sa kwarto si Sangman dahil sa takot, ngunit pagdating doon, laking gulat niya nang makita niyang lumulutang na sa ere ang tatlo na may malalaking ulo. Doon lang niya napagtanto na mga nakikita niya ay mga multo at sinabi nila kay Sangman na gagamitin nila ang katawan niya mula ngayon dahil sa sinabi nila na walan uli ng malay si Sangman. Kinabukasan, pagkagising niya, magulat siya nang malaman na may isa pang batang multo ang sumama sa kanila. Nang makalabas siya ng ospital at sumakay ng bus pauwi, sumunod pa rin sa kanya ang mga multo. Hindi niya kayang kausapin ni Sangman ang mga ito dahil akala ng ibang pasahero ay sa kanila siya nakikipag-usap. Isang araw naisipan ni Sangman na kumonsulta sa isang albularyo. Doon sinabi ng albularyo na normal lang pala sa mga taong muntik nang mamatay na makakita ng mga multo. Dagdag pa niya, hindi siya maaaring mamatay hanggat hindi niya napapaalis ang mga ito. Lungkot na lungkot si Sangman habang pauwi, bitbit ang mga multo na parang nakasabit sa katawan niya. Dati, maalaga si Sangman sa kanyang kalusugan. Pero simula nang mapasukan siya ng mga multo, pinaparanas nila sa kanya ang mga bagay na hindi nila nagawa noong nabubuhay pa sila. Pinapainom siya ng alak ng matandang multo, tinuruan siyang manigarilyo ng lalaking naninigarilyo, pinapakain siya ng chichirya ng batang multo, at pinapapunta siya sa meeting ng mga residente ng babaeng umiiyak kung saan napapaiyak din siya. Dahil sa tila bagong buhay na kanyang nararanasan, nagsimulang maapektuhan si Sangman, madalas siyang magising na nagtatay o nasusuka. Sinusubukan niyang pakiusapan ang mga multo na tigilan na siya, pero hindi siya pinapakinggan ng mga ito at mas gusto pa nilang manood ng TV. Isang gabi, nagyelo ang loob ng apartment niya dahil sa malamig na presensya ng mga multo. Kaya bumalik siya sa albularyo at galit na hinanapan ito ng solusyon. Ipinaliwanag ng albularyo na kung gusto niyang mawala ang mga multo, dapat niyang tulungan ang mga ito na matupad ang huling kahilingan nila para matahimik na sila at umalis. Pagbalik ni Sangman sa apartment, inalok niya ng tulong ang mga multo. Pumayag naman sila at ang matandang lalaki ang unang nagbolontaryo. Sinubukan ni Sangman tuparin ang kahilingan ng matandang multo. Ito ay ang mabawi ang isang lumang kamera. Dinala niya ito sa iba't ibang tindahan pero wala ni isa sa mga kamera ang nagustuhan ng matanda. Nang tanungin siya ni Sangman kung bakit, sinabi ng matanda na may partikular siyang kamera na hinahanap at alam niya kung sino ang may hawak nito. Nainis si Sangman dahil hindi agad sinabi ng matandang multo kung sino ang may hawak ng kamera. Ipinaliwanag ng matanda na ang mga multo ay hindi basta-basta nagsasabi ng impormasyon, maaari lang silang sumagot kapag tinatanong. Ang taong may hawak ng kamera ay isang lalaki na ang pangalan ay Chunchon. Ilang beses pinasok ng matanda ang katawan ni Sangman at sinubukang pilitin si Chunchon na ibalik ang kamera pero hindi siya pinapansin. Kaya naisip ni Sangman na kailangan nilang subukan ang mas mahinahong paraan. Kaya pinuntahan nila si Chunchon sa kalagitnaan ng gabi dala ang isang regalo. Pero laking gulat nila, pulis pala si Chunchon at kasalukuyan siyang nasa isang lihim na operasyon. Dahil nabulabog nila ang operasyon, inaresto si Sangman. Sa presinto, muli siyang sinapian ng matanda at tinakot si Chunchon na isisiwalat ang mga itinatagong sikreto nito. Kaya pumayag si Chunchon na ibalik na lang ang kamera para manahimik siya. Dinala nila ang kamera sa ospital kung saan nakakonfine ang tunay na may-ari nito, si Pansu. Habang kumakain sila ng tanghalian kasama si Pansu, dumaan ang nurse na si Yunso para kamustahin ito. Sa unang tingin pa lang, agad na na-in-love si Sangman kay Yunso. Napansin ito ng matandang multo kaya sinapian niya si Sangman at sinubukang ligawan si Yunso. Pero hindi siya pinansin ni Yunso.
Pagkaalis nila, tiningnan ni Pansu ang kamera at napangiti siya nang makitang naroon pa rin ang inukit niyang inisyal noon. Kinabukasan, isinama naman ni Sangman ang batang multo para tuparin ang hiling nitong makapanood ng bagong palabas tungkol sa higanteng robot. Sa sinehan, nakita nila si Yunso kasama ang batang si Jeongwon, nilapitan sila ni Sangman at niyayang manood ng scene, at pumayag naman ito. Bago sila pumasok sa loob ng sinehan, sinapian ng bata si Sangman at tinanong sila tungkol sa presyo ng candy. Pero ang kinalabasan, parang si Sangman mismo ang nagtatanong habang sabay pang nangungulangot ng ilong. Nag-enjoy sila sa panonood ng pelikula, at matapos ito, pinilit ng batang multo si Sangman na ibili siya ng laruan. Nang mapansin nilang iniwan muna sandali ni Yunso si Jeongwon, sinamantala ng batang multo ang pagkakataon at sinapian muli si Sangman para humingi ng candy kay Jeongwon. Sakto namang dumating si Yunso at agad na inakay si Jeongwon palayo. Sinundan nila ang dalawa papunta sa isang kainan. Doon, muling sinaniban ng batang multo si Sangman at pinakain siya ng maraming mangkok ng pansit. Namangha si Jeongwon pero nauwi rin ito sa pagsusuka ni Sangman sa banyo. Habang paalis sila ng restaurant, nadaanan nila ang isang booth na may larong darts at mga premyo, kaya naisipan nilang tumigil at maglaro. Gamit ang kapangyarihan, nanalo ang batang multo sa laro at nakuha ang grand prize na isang napakalaking piraso ng candy na hugis isda na gawa sa asukal. Sinubukan ni Sangman na ibigay ang candy kay Jeongwon pero kinausap siya ng batang multo. Galit ito kay Sangman dahil siya ang dahilan kung bakit napanalunan ang premyo, kaya hindi raw ito dapat ibigay sa ibang bata. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo at narinig ito ni Yunso. Kaya sinabi nito na ayaw na nila ng candy at umalis na sila. Kinagabihan, simulan ni Sangman ang pagtulong sa lalaking naninigarilyo sa kanyang kahilingan. Pinasok nila ang isang imbakan ng mga sasakyang kinumpiska at doon nila nakita ang isang lasing na lalaki na natutulog sa loob ng kotse. Bigla silang hinabol ng lalaki gamit ang kanyang sasakyan habang umiiyak ito dahil sa kanyang asawa na hindi na siya pinapansin dahil sa palagay niya ay may ibang lalaki na ito. Para mapalapit sa lalaki at ang kotse, tumigil si Sangman sa pagtakbo at napahinto rin ang sasakyan ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Sangman na may kakayahan siyang makakita ng multo at may kapangyarihang espiritual. Nagkunwari siyang sinasaniban habang humihina ng malamig ang lalaking naninigarilyo sa salamin ng kotse. Nang mapaniwala na nila ang lalaki, nakipagkasundo si Sangman na tutulungan nilang maibalik sa kanya ang kanyang asawa, ngunit kapalit nito ay ibibigay niya ang sasakyang gustong-gusto ng lalaking multo. Kinabukasan, sinimulan nilang sundan ang asawa ng lalaki hanggang makarating sila sa ospital. Doon, narinig nila na kinakausap nito si Yunso at sinabing may 5 buwan na lamang itatagal ng kanyang buhay. Nakaramdam ng lungkot si Sangman sa narinig kaya't nagtago siya sa hagdanan at nagyosi. Pagkatapos nito, bumalik si Sangman sa imbakan ng mga sasakyan at ikinuwento sa lalaki ang lahat ng nalaman niya. Sa mga sandaling iyon, dumating ang asawa ng lalaki at matapos silang magkaayos, ibinigay ng lalaki ang kotse na gusto ng lalaking multo na isang taxi. Hindi marunong magmaneho ng kotse si Sangman, kaya sinapian siya ng lalaking naninigarilyo at ginamit ang taxi para dalhin sila sa tabing dagat. Ito ang unang beses para kay Sangman. Habang nagkukwento ang lalaking naninigarilyo kung gaano kasarap ang magkaroon ng pamilya bago siya namatay, pinahubad niya si Sangman at pinatalon sa dagat. Sa unay natakot si Sangman dahil hindi siya marunong lumangoy. Subalit tinuruan siya ng lalaking naninigarilyo kung paano lumutang, at kalaunan ay sobrang saya nila sa paglangoy sa tubig kaya sumama na rin ang ibang mga multo. Pag-uwi niya makalipas ang ilang oras, nakita niya ang mga sapatos ng mga multo sa may pintuan. Doon niya naisip na ang sarap pala ng pakiramdam na may mga taong hinihintay ka sa bahay. Kinabukasan, pumunta si Sangman sa tindahan ng mga DVD para bumili ng maraming animation movies para kay Yunso. Umuwi siya na may dalang isang buong kahon ng DVD at inilagay ito sa likod ng taxi. Habang nagmamaneho, nagsindi siya ng sigarilyo pero pinatapon ito ng lalaking multo sa bintana at sinabing tigilan na niya ang paninigarilyo. Nagtaka si Sangman at tinanong kung natatakot na ba ang lalaking multo sa lung cancer, dahil tinanong kung iyon ba ang ikinamatay niya, pero sinagot siya ng lalaki na sa aksidente sa sasakyan siya namatay. Ilang sandali, bigla siyang pinara ng pulis dahil sa pagtatapon ng sigarilyo sa daan. Nang malaman na wala palang lisensya si Sangman, inaresto siya. Sa presinto, nang tanungin si Sangman ng mga pulis, magulo ang mga sagot niya. Sabi niya takot siya sa mga kotse, pero kapag ang lalaking naninigarilyo ang sumasapi sa kanya, sinasabi niyang dati siyang pinakamahusay na taxi driver. Dahil sa magulo ng sagot niya, nagsawa sa kanya ang mga pulis kaya't inutusan siyang tawagan ang kanyang kamag-anak. Subalit wala siyang pamilya, kaya si Yunso ang tinawagan niya. Pagdating ni Yunso sa istasyon para ilabas siya, narinig niyang nagsasalita si Sangman tungkol sa buhay niya, kung gaano siya kalungkot bilang ulila, at hindi niya naranasan ang magkaroon ng magandang trabaho o sariling pamilya, na siyang pinapangarap niya. Naawa si Yunso sa kanya, kaya nilapit niya ang tainga niya sa dibdib ni Sangman para pakinggan ang tibok ng puso nito. Pagkatapos, siya ang nagmaneho ng taxi habang sinasabi kay Sangman na kabaligtaran siya nito, may pamilya siya, pero pabigat naman ang mga ito sa kanya. Pagdating nila sa building na tinitirhan ni Sangman, nagpaalam si Yunso at binigyan siya ng candy para hindi na siya humingi ng candy sa ibang bata.
Sinamantala ni Sangman ang pagkakataon para ibigay kay Yunso ang mga animation tapes na binili niya, kunwari matagal na lang daw na nakatambak ang mga iyon sa bahay niya. Medyo nakakailang para kay Yunso na umalis na may buhat-buhat na malaking kahon, kaya pinakiusapan ng lalaking naninigarilyo si Sangman na siya na ang magdala ng kahon at ihatid ito ni Sangman sa bus stop. Pagkasakay ni Yunso sa bus, pinanood lang siya ni Sangman habang paalis, pero bigla siyang nagbago ng isip at tumakbo papunta sa bus para makasakay din ngayon. Magkatabi na sila sa upuan at sinamantala ni Sangman ang pagkakataon para tanungin kung bakit niya sinuri ang tibok ng puso niya nung nakaraan sa presinto. Sabi ni Yunso, nakasanayan na niya yon at malakas naman daw ang puso ni Sangman. Kaya bilang sukli, inilapit din ni Sangman ang taina niya sa dibdib ni Yunso para makinig. Sa sumunod na araw, narinig na ni Sangman ang huling kahilingan na kailangan niyang tuparin. Gusto ng babaeng umiiyak na makapagluto ng hapunan para sa mga taong mahal niya, si Sangman at ang iba pang mga multo. Pero may isa pa siyang gustong imbitahan. Pumunta sila sa ospital para imbitahan si Yunso, pero bago pa man makapagsalita si Sangman, dumating si Jo-hwan na ama ni Yunso at nagsimulang magtanong ng mga nakakailang tungkol sa relasyon nila. At sinabing gusto niyang makitang ikinasal ang anak niya bago siya mamatay. Pinapaalis siya ni Yunso, pero sinabi ni Sangman na hindi niya dapat bastusin ang ama niya. Subalit lalo lang itong ikinagalit ni Yunso. Sinabi niya kay Sangman na may mga sama ng loob siya sa kanyang ama na hindi alam ni Sangman at ayaw na raw niya itong isama pa sa buhay niya. Dahil dito, malungkot na umuwi si Sangman at nag-donate ng maraming gamit sa kawanggawa, kasama na ang kanyang TV. Kinagabihan, lumitaw sa apartment niya ang multo ni Jo-hwan at nakiusap na iparating ang mensahe niya sa kanyang anak. Pumunta si Sangman sa burol ng ama ni Yunso at kinausap si Yunso. Sinabi niya na nakakakita siya ng multo at humihingi ng tawad ang tatay nito sa kanya. Pero pinutol ni Yunso ang kanyang pagsasalita at ikinuwento ang karanasan niya. Nang bata pa siya, may sakit ang kanyang ina at araw-araw niyang sinusuri ang tibok ng puso nito. Ngunit namatay ang kanyang ina na mag-isa dahil hindi umuwi ang kanyang ama. Mula noon, ayaw na talaga niyang magkaroon pa ng damdamin sa kanyang ama. Kaya hindi na siya nagtagal para pakinggan ang mensahe. Sa labas, nilapitan siya ni Pansu at binigyan siya ng kaunting payo at pampalubag-loob. Inabot rin nito ang kanyang kamera para ibalik sa taong nagdala nito. Pagbalik sa kanyang apartment, isinama ni Sangman ang babaeng multo para mamili sa palengke ng mga sangkap sa pagluluto. Kinagabihan, habang nagluluto sila ng hapunan, dumating si Yunso para isauli ang kamera. Inimbitahan siya ni Sangman na kumain kasama niya. Nagustuhan ni Yunso ang pagkain at sinubukan niyang makipag-usap, pero bawat tanong niya ay sinasagot ng ibang multo na sumasapi kay Sangman. Dahil dito, natanong niya kung sino ba talaga ang tunay na Sangman. Natamaan ng husto si Sangman sa tanong na yon, kaya imbes na sumagot, sinabi na lang niya kay Yunso ang natitirang mensahe ng ama niya. Maswerte raw ito na kasama siya sa huling sandali ng buhay niya at may iniwan siyang regalo sa ospital, sa lugar kung saan sila madalas magkita. Napansin ni Yunso na totoo ang sinasabi ni Sangman na nakakakita siya ng mga multo. Pero masyado itong mabigat para sa kanya, lalo na't araw-araw ay nakakaranas siya ng kamatayan sa ospital. Kaya nagdesisyon siyang umalis. Dahil sa lungkot na nawala siya at sa pagkalito kung sino ba talaga siya, sinabi ni Sangman sa mga multo na pwede na silang umalis dahil natupad na ang lahat ng hiling nila. Pagkatapos, nahiga na siya para matulog. Kinabukasan, nagising siya at nakita niyang wala na ang mga multo sa apartment. Pumunta si Sangman sa tindahan para bumili ng maraming uling na brikwete at sinindihan niya ito sa loob ng taxi sa layuning lasunin ang sarili sa carbon monoxide. Habang hinihintay niyang matapos ang kanyang buhay, hindi niya maiwasang maisip si Yunso kaya itinigil niya ito. Samantala, si Yunso ay nasa ospital at nakatanggap ng masamang balita. Ang batang si Jeong-won ay pumanaw na rin dahil sa sakit na cancer. Umakyat si Yunso sa rooftop para makalanghap ng sariwang hangin at nakita roon ang kumot at mga baraha ng tatay niya na ginagamit sa pagsusugal. Pero ang pinakaimportante, may isang kahon ng magagandang sapatos, ang regalong binanggit noon ni Sangman. Pagdating ng tanghali, dumating si Sangman dala ang natirang pagkain kagabi para pagsaluhan nila. Kumain sila sa isang bench at sinabi ni Yunso na minsan, ang matinding pagkabigla ay nagdudulot ng amnesia. Kaya nakalimutan ni Jeong-won ang tungkol sa pamilya niya nang malaman niyang mamamatay siya at naalala lang ito sa huling sandali. Humingi ng tawad si Yunso sa nangyari kagabi pero sabi ni Sangman ay ayos lang iyon. Ngayon na wala na ang mga multo, mas nagiging totoo na siya sa sarili niya. Ikinuwento niya ang ginawa niya gamit ang mga brikwete at inamin na si Yunso ang dahilan kung bakit siya nagpa siyang ipagpatuloy ang buhay. Pagkatapos nito, nagpalit na sila ng mas magagaan na paksa na pag-uusapan habang kumakain. Pinuri ni Yunso ang kimbap ni Sangman dahil may parsley ito na hindi karaniwang sahog ng kimbap. Ipinaliwanag ni Sangman na sabi ng nanay niya, mas mainam ang parsley para sa kalusugan kaya yon ang ginagamit niya kaysa spinach. Subalit maya-maya, bigla siyang natigilan sa sinabi niya. Sunod-sunod na bumalik ang mga alaala sa kanyang isip at napagtanto niya na ang lahat ng multo ay pamilya niya pala. Ang babaeng umiiyak ay ang kanyang ina, ang lalaking naninigarilyo ay ang kanyang tatay, ang bata multo ay ang kanyang nakatatandang kapatid, at ang matandang multo ay ang kanyang lolo.
Habang umiiyak, tumakbo si Sangman, unti-unti niyang naiintindihan na ang lahat ng hiling na tinupad niya ay paraan ng pamilya niya para makasama siya sa huling sandali. Gusto ng kanyang ina na palagi niya siyang kasama sa pagpunta sa palengke. Ang kanyang kuya ay palaging ipinagtatanggol siya laban sa mga batang nagnanakaw ng candy at nangakong isasama siya sa sinehan balang araw. Ang kanyang ama naman ay nagplano ng isang pamamasyal sa dagat gamit ang bagong bili nitong taxi para makita ni Sangman ang dagat sa unang pagkakataon. Para sa okasyong iyon, nanghiram pa ang kanyang lolo ng kamera sa kapitbahay para makakuha ng mga litrato. Ngunit habang papunta sila sa dagat, naaksidente ang sasakyan at namatay ang buong pamilya maliban kay Sangman. Isa sa mga pulis sa lugar ng aksidente ang nakapulot ng kamerang nahulog mula sa kotse. Tulad ng nangyari kay Jeongwon, nawala ng alaala si Sangman dahil sa matinding trauma. Bumalik siya sa kanyang apartment at tinawag ang mga multo na muling nagpakita sa kanya at kinumpirmang sila nga ang kanyang pamilya. Humingi ng tawad ang kanyang ina sa pag-iwan sa kanya, ngunit nangakong palagi silang magbabantay sa kanya at hinikayat siyang ipagpatuloy ang buhay. Isinunod ang isang montage ng mga taong dumaan na puro siya lang mag-isa sa mga litrato, na nagpapakitang palagi naman siyang sinamahan ng mga multo, hindi lang niya sila nakikita. Sila rin ang dahilan kung bakit nawala ang tubig noong araw na tinangkanyang lunukin ang mga tableta para magpakamatay. Lumabas din sila sa mga litrato ng kasal nila ni Yunso at sa pagsilang ng kanilang unang anak. Pagkaraan ng ilang taon, nagulat si Sangman nang tanungin siya ng kanyang anak kung sino ang mga taong nasa mga larawan.